Hi ka-coffee, magandang araw po sa inyo Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, kumusta kayo ka-coffee? So, buhay probinsya muna tayo. Anyway ka-coffee, mag-proceed na tayo dito sa mainit-init na usapin ng interference ng allegedly Chinese government sa pagpapakalat ng fake news, pagpapakalat ng misinformation at pag-i-intervene sa halalan. Uy, nakikita ninyo ka-coffee, yung common denominator. Bakit nangyayari ito? Sino ang makikinabang dito? Bakit gusto nilang sirain itong gobyerno? Itong administrasyon na to? Sino makikinabang? O naisip nyo na ba kung sino? Ako malinaw na sa isip ko, sa imagination ko kung sino yung mga kasabwat nila dito sa mga interference na yan, sa pag-hire ng mga firms para magpakalat ng fake news, pag-hire ng mga trolls para sirain itong gobyerno at gibayin itong gobyerno. Sino makikinabang dyan? Ang mga Duterte. Siguradong silang makikinabang dyan. Oh, nakarating na sa presidente yan. Hindi pwedeng palampasin na lang ng presidente yan. Kinakailangan aksyonan yan. Marcos orders probe into alleged foreign interference in elections. Magtataka kayo, no? Bakit nangyayari ng mga banyaga? In this case, China. Sige, pangalanan na natin. Bakit nangyayari ang China sa election natin? O isipin mo agad, sinong kakampi ng China? Sino ang makikinabang once na manalo itong mga PDP senators? Itong kampo ni Digong, sinong makikinabang? Yun ang sinasabi natin, what's in it for me? Ano ito para sa akin? Ano yung makukuha ko sa ganitong sitwasyon? Bakit kinakailangan gumastos ng foreign government? Bakit kinakailangan mag-interfere ng foreign government sa eleksyon ng Pilipinas? Definitely, political interest. May kinakailangan silang protektahang political. Ano yan? Pananatili nila dito sa Pilipinas, pagpapatuloy ng kanilang mga operasyon. Ang masaklap, may mga kasabwat silang Pilipino. At ang iba, tumatakbong mga senador, ang iba, matataas na opisyal ng gobyerno. Uy, nasaan ang loyalty sa bansa mo dyan? Oh, nakarating na sa presidente yan. Inimbestigahan na yan dyan sa Senado. Hindi pwedeng deadmahin lang ng presidente yan. Philippine President Ferdinand Marcos has ordered an investigation into alleged foreign interference in next month's elections after a top security official's warning that Chinese state-sponsored groups may be attempting to influence the outcome of the vote. Mabigat na paratang ito ka-coffee ha, ng mataas na opisyal ng gobyerno. May foreign government na gustong impluwensyahan ang resulta ng eleksyon. Bakit nila gagawin yan? Dahil hindi favorable sa kanila ang current situation, hindi favorable ang current administration at kinakailangan nilang impluwensyahan, kinakailangan nilang ma-dominate itong gobyerno na ito ng magiging puppet nila, na magiging controlled nila. Sino yung mga yan? Hindi ba Duterte kampiyan? This is truly alarming. Presidential Communications Undersecretary Claire Castro told a media, "We will conduct a thorough investigation so we can uncover the truth behind this." Ito yung sinasabi natin may usok eh. May usok, definitely may apoy yan. Hindi gagastos ang foreign organization, foreign country, hindi gagastos ng millions of pesos yan or billions of pesos yan para mangialam sa politika dito sa Pilipinas nang wala silang mapapala. Sa madaling sabi, may mapapala sila, bakit nila ginagawa yan? Na nakakabahala, sabi ng PCO. The order came after a top National Security Council told a Senate hearing on Thursday that signs of Chinese information operations had been detected. Nagiging sunod-sunod na yan ka-coffee. May mga submarine na na-discover. Ayan na, pakikipagsabuatan sa mga media firms. Bakit nila ginagawa yan? Protection nila yan eh. His comments coincided with Senator Francis Tolentino presenting what he said was evidence linking the Chinese embassy in Manila to the proliferation of troll farm operations in the Philippines. Ang sakit nito ha. Mabigat itong aligasyon, mabigat itong paratang. Mag-hire itong foreign government ng troll farm. Alam niyo ang pinakapakay ng troll farm? Anong gustong gawin yan? Gibain yan ang isang gobyerno, isang organisasyon at isang individual sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga peking naratibo, fake narratives, fake stories, fake news, hate against the government. Diba? Troll farm. Tapos, kakampihan mo pa. Diba bakit? Sila ba nagpopondo sa inyong kampanya? PDP?
Tolentino said the embassy had paid a local marketing firm to run online operations and presented what we said was a copy of a check issued by the mission as proof. Wala kayong kawala. May patunay may check nagbayad. NSC Assistant Director General Jonathan Malaya earlier said there are indications that information operations being done in the Philippines are Chinese state-sponsored and are actually interfering in the forthcoming elections. Paano nag-interfere yan? Sige, kaunting analysis tayo dyan. Sa paanong paraan nag-interfere itong local firm na kinontrata ng Chinese government, paano nag-interfere yan? Siyempre, pondohan nila. Kasi ang pakay nila dyan talunin itong gobyerno pabagsakin itong gobyerno kasi ang tingin nila against ang gobyerno na ito sa kanila. So, magpakalat kayo ng fake news against the government. Halimbawa, sige, may mga vloggers, sabihin ni Harry Roque, sabihin nila Maharlika, ang presidente ay bangag. Anong pwedeng gawin nila? Palawakin nila yung reach na nagsasabi na ang presidente ay bangag. Diba? Gumawa ng mga peking storya para magalit ang taong bayan sa gobyerno. And eventually, kapag nagalit sila sa gobyerno, pupunta sila dun sa kalaban ng gobyerno. Sino ba ang kalaban ngayon? Ang PDP laban. Sinong iboboto nila? Palalabas sila, sige, dito lang tayo sa PDP laban. PDP laban na lang ang iboto natin. Kasi sa gobyerno, wala na tayong maasahan That mindset, what was a result of a fake narrative. Itong fake operations, actually hindi siya fake operations, itong operations ng local media firm na kinontrata ng Chinese government. Diyan sila nag-intervene sa nalalapit na halalan. Alarmed by reports of China's interference in the upcoming midterm elections, President Marcos has ordered authorities to conduct a deeper probe into the matter, Malacanang said Friday, April 25. Definitely alam ng presidente yan. Lahat ng intel nakakarating sa presidente. Classified. Class A intel nakakarating yan sa presidente at alam niya yan. And definitely yung iba dyan hindi natin alam. Kumikilos na ang gobyerno, hindi natin alam. A Senate probe on Thursday, April 24 uncovered China-sponsored troll farms hired to manipulate public opinion on social media, with the National Security Council official suspecting that Beijing is engaged in information operations to interfere in the May elections. Alam mo kung bakit madali lang para sa kanila yan? Kung bakit madali lang nilang gawin yan? Easy lang nila gagawin yan? Marami silang pera. May billions of pesos sila. Baka nga baka yung mga influencers ng mga DDS influencers, naka-payroll yung mga yan, nakatatanggap yan. Para palawakin lang, ito isulong nating narrative. Ito gawin natin, ito ipaalam natin sa taong bayan, ito galitin natin ang taong bayan sa gobyerno. Mag-aklas ang taong bayan sa gobyerno. Yan ang ginagawa nila dyan. Because this Senate hearing happened yesterday and there was an investigation. It has already reached the president. So there are really needs to be an immediate, more in-depth investigation, sabi ng Presidential Communications Undersecretary Claire Castro sa isa pong briefing. This is really alarming and we will intensify at the behest of our administration a thorough investigation so that we can find out the truth about this, sabi po ni Castro. Wala ang presidente ngayon, nasa Vatican kasi nakipaglibing kay Pope Francis. Bakit yung ginagawa yan? Ang suspect ko dyan DDS May direct coordination yan kung sino man yung foreign government na yan. Hindi lang naman China, posible yung ibang government. May direct coordination yan doon sa tinitingnan nila na kalaban ng gobyerno. Sino ba ang kalaban ng gobyerno ngayon? Mga DDS, ang PDP, na kahit anong gawin ng gobyerno, tutol sila. May gawing maganda ang gobyerno, tutol sila. Itong example, yung 20 pesos per kilo na bigas, ang ganda-ganda na itong programa na to. Definitely subsidy ng government yan dahil mahal ang production cost. Isa-subsidize ng government yan. The way paano sinubsidize yung pamasahe sa LRT at sa MRT. Ang ganda-ganda ng programa na yan, pero kinukontra ninyo. Bakit? Public opinion. Bumubuo ng public opinion. Kailangan natin palabasin na masama itong gobyerno. Kailangan natin palabasin na itong gobyerno ay walang ginagawa at pahirap lang sa taong bayan. Kailangan natin gawin to para matanggal si Marcos sa pwesto, mag-resign siya, or ang taong bayan magsumigaw ng impeachment ni Marcos para maiupo si Sara Duterte. At once na mangyari na yan,
magiging favorable yan sa China. Kaya posibleng pinupondohan. Again, posible yan ka-coffee, posible. Kasi ang tingin nila, kalaban si PBBM ng China. At kakampi ni Duterte. Nako, ingat-ingat kayo ka-coffee sa mga kandidato ha. Baka yan ang magpalawak ng narrative ng ating mga kalabang banyaga. Ingat-ingat kayo sa pagboto. Maraming options na pwedeng iboto. Ingat-ingat sa PDP laban senators, ng mga tumatakbo under PDP laban. Kasi tingnan niyo, yung political interest niyan baka hindi Pilipinas. Baka ibang bansa yan. Di ba? Hindi natin tiyak yan. Huwag nang sumugal, mahirap-hirap na. Ito, hindi seryoso itong usapin na to. Nakarating sa presidente. Biruin mo, mag-hire ng local firm. Siyempre, iisipin mo rin, kung ikaw yung local firm, ikaw yung local media dito sa Pilipinas, i-hire ka ng embassy, halimbawa, ng Chinese embassy, malaking project yan, millions of pesos din yan. Siyempre, nasa isip mo, trabaho lang, gagawin ko itong trabaho. Ang problema, without ethics, tinanggap ng firm na yan, magpakalat ng fake news, magpakalat ng kasamaan sa gobyerno. Questionable na yan. Diba? Kaya naging talamak itong fake news eh. Itong troll farms, naging talamak recently. Pagkaresto ni Digong dyan sa ICC, lalong dumami yan. Kaya imposible na walang nagpopondo dyan. At meron nagpopondo niyan, may operasyon yan, systematic, very strategic yung ginagawa nila para sirain yung gobyerno na yan. Kaya naman pala, meron nagpopondo eh. Diba? Huli na kayo ngayon yan. Sa pool na kayo ngayon. Ano pang lusot nyo? O siya, sige. I-komento ang inyong opinion, reaction sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee. Please like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit the notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. I'll see you ka-coffee in my next video. Bye-bye.